Gan sa inyo dyan sa Kongreso, sa ating mga legislator, sana ho baguhin niyo yung priority niyo. Hindi natin sinasabi na huwag niyo ituloy yung impeachment or anuman, pero nahaharap po tayo sa totoong krisis ng bayan. Ang priority nila, Cathy, ang impeachment eh. So, next topic natin, Prof. Malo. Impeachment na naman. 2.0. Talaga naman hindi pa nadadala itong mga ito. Pero, tingnan natin, palagay mo, Prof. Malo, ang recent na update sa atin is nagbumoto ng Committee on Justice na sufficient na in form and substance ang impeachment complaints against Vice President Sara Duterte at ang mga grounds nila, allegations ay na naman, confidential funds na naman, betrayal of public trust, culpable violation of the pero ito mga general So, pero anong sa tingin mo, Prof. Malo? Do you think the majority led by Sandro Marcos can get 1/3 of the votes? Well, nakita natin may signaling na nangyari sa committee level nung nagkaroon ng 54-1 na botohan. Isa lamang ang hindi nag-agree doon sa determination of form and substance. Yung form, madali lang yun. Yung substance, ang hindi ko lang gusto, nung kinumpare mo doon sa deliberation sa impeachment kay President Marcos, abay sa substance, naglalabas sila ng mga information na hindi naman yun ang basehan to determine substance. Di ba? Ang titingnan mo sa substance kasi yung evidence. Pero ang presentation ng evidence doon mismo sa hearing. Di ba? Pero nakita mo, ilinabas ni Congressman Ridon yung salin na hindi naman niya sinabi na yung 2008 ay Vice President pa lang doon si VP Sara. Kinumpare niya to explain unexplained wealth yung 2008 hanggang Vice Presidente siya. Ay, parang siyang senador. Parang siya yung nag-husga. Di ba? Total of 16 years. Kahit sinong Pilipino sa total of 16 years, umaangat ka sa buhay mo. Pero sa kanya, unexplained wealth. At saka abogado yung husband. May law practice, may tax receipt. Nag-ITR sila every year as conjugal yung mga assets nila. At saka normal po, kahit sa gawin mo, kahit na sino accountant dyan, it's normal na nag-appreciate ang ating pera na 10% a year. I did that. Yung compound interest, pero sa kanya 1,008%. Kaya sabi ko, ano bang mat meron itong si Congressman Rito? Hindi niya in-identify eh. Kung paano, saan galing and everything. Diba? At saka yung value of money. Kaya, diba? Congressman Terry Don, my former student, estudyante mo yan? Meron akong text dito na receive na ikaw din daw, ipakita mo ang salin mo simula nung bago ka lang naging Kabataan Party List Rep hanggang ngayon kung magkano daw ang taas ng salin mo. On the side lang yan ha, para lang alam nyo na naging estudyante ko yan. Kaya magaling yan eh. Talaga nga. Pero magaling yan eh. Kailangan galingan niya dyan ha, para hindi siya mapahiya. Ayusin nila yung mathematics, yung Ang numero. pangalawa niyan, si Congresswoman Laila De Lima. Naglabas naman tungkol sa COA. No? Bakit? COA commissioner ba yun? Ayun nga. Hindi mo pa naman, you will not go into the merits of the evidence. It's just looking at the substance. So yung kay BBM, walang substance, sabi nila. Dismissed agad. Itong kay Sara, may substance, kaya butuhan natin. Magre-react ako dyan. Magre-react ako, pwedeng mag-react. Kasi I'm part of the impeachment kay BBM, remember? I'm part of that group. Na hindi tinanggap? Na hindi tinanggap? Okay. I just wanted you guys to know na sobrang grabe, daming ebidensya doon. Kaya nila ayaw tanggapin. Di ba, Miss Binag, yung kay President Marcos, yung unang impeachment, ang attachment, puros news article clippings. Yes. Yung pangalawa, doon lang sa BBM parametric formula, yung author nun, nawawala na, si Yusek Cabral. So, ibig mong sabihin, mas matindi pa yung evidence ninyo doon sa third impeachment? Yes, kasi una, andun nga. Baka kaya hindi tinanggap, sa totoo lang. Kaya nga nung pinapaiwanan kami ng kopya, hindi kami pumayag. Hindi kami pumayag. Ba't kami mag-iiwan kung hindi mo tatanggapin? Not unless i-receive mo, di ba? Hindi kami tanga. Babasahin nyo para malaman nyo kung ano yung pa-file namin. Which is
obviously, alam din naman namin di nila tatanggapin. So, Kasi alam nila na solid yon. Una, okay, bigyan ko kayo ng tip, ng konti. Yung pagkikidnap lang kay PRRD. That's part of it. Okay? Tapos, of Boy, course... dapat yan mailabas. Malapit na ang 1 year niya. Yes, na, lumalabas. Obvious ba na may lumabas na? Oo. Yung 80 na Marines, Oo, di ba? oo. Ayaw maniwala kay Gutesa, nagsalita na si Saldico. Tapos, ayaw maniwala. Dati hinahanap nila si Saldico, nakesyo siya yun. Kailangan lumabas siya. Yung pala, nung nagsalita si Saldico, sinabi niya ayaw siyang pauwiin. Nung umamin si Saldico, saka lang siya hinanap. Tapos lumabas si Gutesa, nung lumabas si Gutesa, ayaw nilang pakinggan. Nagsisinungaling daw and all. Pagkatapos si Gutesa, ultimo ang kanyang Mga tauhan no? what do you call this? Kasamahan. Lumabas Sa na rin. Marines. Alam nyo, mga ma'am, sir, warningan ko lang kayo. Marines po ang inyong iniinsulto. Bakit daw hindi naman daw Marine? Sabi yung daw sa 18, merong Merong dishonorable retired. Oo, discharge. Alam mo, nakakatawa yan. Kailangan nila check kung ano yung reason ba't sila nagkaroon ng ang bababaw. Di ba nabalitaan mo ba So yun? wala kang kaso? Wala talagang kaso. Kasi kung may kaso yan, katulad nung sinasabi din ng iba na meron daw na parang criminal case sila na pagpatay and everything, bakit sila nasa labas? Bakit silang kinuha pang security? Oo. Di ba saan ka naman nakita? Pero pwede rin yun na sabi ko nga, kaya siguro ganyan sila sa mga to. Kasi alam nila na may konting record kapag lumabas yung panahon na to. At sinabi nila, naglumantad sila. Di ba pinapaper ba nga ho sila ng mga dokumento na sinasabi na parang sa documents hindi kayo pwedeng magsalita or pag-usapan ninyo publicly ng non-disclosure agreement. Because pag dumating tong panahon na to, yan ang gagamitin nila against them, which is what's happening now. Ang pagkakamali ng mga tao dyan, sundalo ho sila, hindi ho sila ordinaryong tao. Bata pa lang ho yung mga yan. Pinangarap na ho nilang magtanggol sa kapwa Pilipino at sa ating bayan. Maninindigan ho yan. Tingnan nyo nga, hindi yan mayayaman eh. Diba? Kayo, bago kayo magtapang-tabangan, ang Marines po ay combat trained. Pero alam mo, Kati, nagulat ako doon sa totoo lang. Talagang ngayon lang ako nakakita ng ganyan syndicated activities. Na pera, mali-maleta, binibigay sa mga politiko, sa mga nahalal ng bayan. Abay, kung hindi nyo tinitingnan yung follow the evidence, di ba? Sabi ng isang senador, we will follow the evidence. Ay, kung questionin nyo yun, ano pa ho ang paabutin natin? Di lahat na pinagdudahan. Hindi, Dapat ang follow the money. at Huwag saka- nila sa Senado, Senate. oo. House. Hindi bilang nasasakdal sa Senate, kundi bilang Mailatag. resource person. Bakit yung NBI pinapatawag sinasumon sila parang sila yung nasasakdal? Correct. Ano pong masasabi nyo doon? Kasi ako, hindi ho magandang tingnan. Lumalabas na ang mga witnesses, pero every time may lumalabas na witness, ang ginagawa nila, ipinapasama agad nila. Alam mo yan Dinidibang. ang traditional carrot and stick yung carrot nila, bibigyan ka ng pondo, bibigyan ka ng promotion, protektado ang pamilya mo. Yung stick, ayaw mo, sige kakasuhan kita. Sige tatawagan ko ang iyong At dito sa hearing. isususpend ka sa House of Reps. Sige, sisirain ko ang iyong buhay. So ito, alam mo, ang two lessons here, grabe yung syndicated activities para tayong gobyerno ng sindikato. Wala. Pangalawa, grabe yung panunupil. Yes. Sa mga taong gusto Pang-api. magsabi ng katotohanan pero hindi makalabas or lumabas man ay babanatan ng babanatan. So Kaya- obvious na, Prof. Malo, na ang impeachment na to is politically motivated. Oo, klarado naman kasi doon sa treatment doon sa impeachment kay presidente at sa treatment sa impeachment kay vice presidente, magkaiba. Oo. Saka it's the same people who are moving, di ba? Kikita natin yung mga actors diyan. At saka kung makikita mo, bakit hindi yung committee chair na si Iloistro na very minion niya ni Martin Romualdez bakit hindi siya nagro-ruling doon sa ano ba talaga ang rule
finding of adequacy of substance, di ba? Siya dati siyang fiscal, di ba? Probable cause lang yun yung substance hindi ngayon probable cause di ba? Pero hinayaan niya. The duty of the chair is to rule, hindi ba? If there was a question, and I think there was a question there. Pero hindi kasi bias itong si Luis to kasi ito yung nagsasabi ng dahil may tax dahil sa speaker ni Martin, di ba? It's really it's just a play. It's an obvious reason talaga. Yung sa totoo lang, yung pagsagot niya yung sa utang, no? Na gusto naman daw bayaran, pero dahil utang? ganyan yan, Luis utang Tro. nila kay BP, doon sa law office. 8 million. Kay Man Scarpio. May utang siya dun sa rape case na asawa niya. Oo, at di ba, inamin rin yung tinago niya. Ewan ko sa mga lawyers, kaya ako minsan yung mga kaibigan kong lawyers, tinatanong ko, talaga bang ethical yung mga pinaggagawa? At tapos ang sabi niya of late, babayaran naman daw. Dahil ilinabas, isa cybercrime. Si BP Inday. Paano isa sa ayaw talaga magbayad, kaya gano'n. Diba? Bakit naman ang IBP? It's a challenge for you. Hindi mo ba pwedeng IBP mo to prove you? Iimbestigahan nyo na yun? Kasi admission yan na sinabi niya na tinago niyo yung asawa niya. And that was rape. That's a non-bailable offense. Bakit si Revilla na nagdi-deny siya na ginawa niya yan pero nag-surrender siya? Di ba? Bakit? Bakit si Robin Padilla, ilang taon sa kulungan? Yeah. Bakit yung asawa ni Luistro, kakaiba? Ayaw talaga. Kahit na yun ang batas na kulong ka muna bago ka mag-motion for bail. Yan ang sa totoo lang talaga. Kaya nabuking siya dahil may utang pala siyang attorney's fees kay Attorney Man Scarpio na ayaw niyang bayaran. Aba, ang hirap naman ang singilin ng mga ito. Kakasuhan ka. Ayaw ko na kliyente yan si Luistro. Diba? Ay, nako. Iba ang natin, iba ang mindset, no? Iba ang mindset. Parang manhid. May sarili silang mundo na we can just do this, we can make it, all of this happen. But remember, kahit sino naman na magiging susunod na presidente, sa tingin ba nila makakalusot sila? Yung susunod na tatakbo mga presidente, ang unang-unang gagawin yan sa eleksyon ay magpapasikat. Bababuyin din kayo. Ilalabas sa at ng baho nyo. Kung sino man makalaban ni VP Sara, lahat yan titirahin din kayo. So, ang tanong ko, Chakati, sa mga congressman, mamili na kayo, 2 years o 6 years? Kasi everybody says, even Liberal Party's former chair, Senate President Frank Drilon said, Sara is the woman to beat. Former Ombudsman Justice Conchita Carpio Morales said, Sara is the woman to beat. So, congressmen, mamili kayo. Sa 2 years kayo, pirma kayo ng impeachment para sa 2 years ni BBM, you are in power, o sa susunod na 6 years, doon kayo sasama. Yan ang pag-iisipan nyo mamayang gabi habang umiinom kayo Narinig nyo ba din to? ng tubig. Narinig Kala mo ko din ba kung yung, ano yung balita na merong sinabi si BP Sara na si Martin Luther King ang balak na... Sino ba yung Martin Luther King? Romualdez. Yung favorite ko. Naku, sa totoo lang Tatakbo raw na presidente. Baka sakali. Hindi pa nag-give up. Lumalabas pa ngayon, syempre, payat na siya ngayon. Yeah. Ganyan talaga nagagawa. Masyadong marami ka ng pera Marami ka ng mansyon, marami ka ng helicopter at jet, namamayayat ka talaga, Malu. Kaya tayo, hindi talaga namamayayat Oo, masarap ang buhay natin, kahit simple lang. Kaya ganyan. Ngayon, gusto pa niyang tumakbo. Kaya nagre-recycle siya ngayon sa social media na ang kaban ng bayan na hindi para sa sarili. Para namang sa magaling ito. Tsaka wala talagang sumuot doon sa, nasan ba yung 1.5 at 1.9 trillion? Correct. Hanggang ngayon. Nasaan ka na ba ngayon? Martin Luther Romualdez, where are you? At saka ano na nangyari sa flood control? At bakit hindi ka, Martin Romualdez, iniimbestiga ng ombudsman? Correct. Di ba parang umuulan lahat ang issues dito sa totoo lang, no? Mahirap pala dito sa show niyo. Umaambon. Bagyo din. ng issues Wala ditong sacred cow. Dito, sa totoo lang nga dito, talaga. sa totoo lang. Walang filter,
puro katotohanan lamang at pwede tayong magtanong at konfirmahin ang bawat diskusyon na aming ginagawa. So palagay mo, Prof. Manu, dahil sa survey ng Publicos at iba pa, na leading si BP Sara, ay may panic na ba amang BBM gang? Oo, may panic na yan kasi nakita mo naman, biro mo ang presidente nagmedyas ng pink at pumunta sa Naga at dinuro yung medyas. Doon na lang, sabi ko, ano ba naman yan? Para doon sa mga kasama doon sa samahan tsinelas, talagang insulto yun. Senyalis ba yan na takot sila na si BP Sara? Naghanap na kaagad ng mamanukin at talagang liniligawan across all colors, political colors. Saka umaasa ba sila na si Leni Robredo ay sasama sa BBM gang at hindi na niya itatanong ano nangyari sa korupsyon at bakit walang nananagot? Sa pagkakilala ko sa kanya, sa tagal naman ng samahan namin ni Jessie, we were mayors together, we were friends. Hindi naman ganyan si Leni na akala nila si Leni madaling bilhin naman sa 500 million na million sa Colosseum, no? multipurpose building. Ano ba? Parang, kung gagawa kayo ng mga dyan, napakababaw ng tingin nyo kay Mayor and former VP Leni Robredo. Kasi ang nakita ko, Malu, sabi ni Egay Erice na Liberal Party, hindi ako magmamarcos. Kahit hindi ako magsara, hindi ako magmamarcos. Sabi ni Rize. Oo. Tapos, ang pagkaalam ko, dahil kilala ko si Senate President Drilon personally, sa kanya ako nagsimula sa Accra, di ba? He was my managing partner. That's right. I was my examiner in labor law. I was recruited by his wife. If I know him, alam kong hindi siya magmamarcos. Ang balita ko, Kombing tsaka Prof. Malu, talaga ang original dilawan na Aquino, hindi niya yan kakainin ang sinusukan niya. Kami yun. Di Di ba? ba? Yung original. Di ba? Kami yun. Ay, ano nangyari doon sa dilawan ngayon at pinklawan? Di ba sinasabi nila, yung dilawan of a certain generation will never support a Marcos. Pero kami yung yung original. dilawan post, Wala namang dilawan na post Post Cory Aquino. Wala. Oo. Naging kakamping ang kulay-kulay nila. Kaso ang kakamping, may confusion kasi si Risa Ontiveros sumama dun sa slate, kaya ang sabi ng bayan, kakamping din sila. Hindi po kayo kakamping, kakampi kayo ni BBM. Naku, sa totoo lang medyo maanghang ang mga pananalita dito sa show na ito. Kayo ni BBM. Nahihirapan yung susunod na guest sa inyo. Ayaw na yata ng ibang maupo dito at Kasi talagang sa totoo lang yung talaga, parang pana na tumitira Huwag nyo naman mga tao i-confuse kasi maraming kakampik na hindi talaga magmamarcos. Hindi, welcome din naman sila dito. Talaga may ganon? Oo, marami. Akala ko naman ayaw talaga. Gusto nila si Marcos. Parang Hindi kasi meron kasing Facebook, kaya yan na-confuse. May Facebook kasi na Leni Nation. Oo. Na ang gumawa yata yung mga taga-Naga. Oo. Nakalagay doon yung pinupuro nila si Sandro. Oo. Na sa birthday ni Sandro, Oo, happy birthday. yun, the next Gusto president. Sandro, kakaibang Marcos ito. Yes. Hindi nga siya kakaibang Marcos, kamukha niya si Charis Kaya kakaiba siya di ba? Ewan ka Dito kasi. ngayon, alam ko, may hidwaan sila kasi tarami din nag-object na bakit ganyan. Tapos nilagay nyo dyan sa Facebook na pangalan ni Leni nandyan. So, mga bata, mag-isip kayo ng mabuti. Kailangan sa 2028, may reforma. Kung hindi nyo pananagutin si Marcos at anong reforma ang ibang hinahanap nyo at sinasabi nyo? Kailangan Napaka-importante paruin yan ng mga kakampi ni BBM. Kakampi. Hindi kakamping. Hindi, dito mo rin Oo, kita mo yan, makikita sa totoo lang. dito mo rin makikita na talagang ang bayan natin ay naghihirap. Grabe, ang daming kumakapit sa patalim kasi kailangan ng pera. Crime rate is up, ha? Yes, Ang sobra. partner ko, nagsasara na ng 4 o'clock, Malu. Kasi takot sa hold up. Grabe, Madilim na daw, ayan ang mga hold upper. Unlike before, hanggang 11 p.m. nakakalakad Sa ka. Tondo nga daw ang nagbebenta ng droga, 10-year-old. Mga bata, 10, 14. Kasi nga naman, pag hinuli mo, hindi naman makukulong That's right. So that's a very, sobrang talino ng mga hinayupak kayong mga drug dealers. Yung mga adik kayo, kasi ang leader nyo, nasa New York.
Nakaka-nervyos ho dito mag-guest. Pero talaga umaanghang ang batikusan nila, no? Sa totoo lang talaga, talagang pumupukaw ng atensyon ng bawat manunood. At sana yung susunod na guest, medyo wag ho kayong nervyosin dahil ako ngayon, para naiihina ako sa mga pinag-uusapan namin dito. Kailangan po, mabibigat na issue, pero magaan ang paraan, di ba? Higit sa lahat, pag-uusap. Oo. ito So, ay totoo lang. Di ba? Oo.